Ayan po. Praise God. Magandang umaga po sa bawat isa. Sobrang ganda po ba ng umaga natin ngayon? Sakto lang. Mas maganda. Okay, so ang ganda-ganda po kasi ng ating topic ngayon sa umagang ito. No? Kasi about blessing. Tama? Sino dito ayaw ng blessing? Okay. So, ibig sabihin, lahat gusto. Amen po ba? So, pumalakpak yung gusto ng blessing. Ayan. Praise God. So, yung ating pong tinalakay about blessed family, ito po yung pinakahuli, no? Na ating topic about blessed family. So, ito po ay, sa ngayon po, mas bibigyan po natin ng diin to. Dalawa po kasi ito, no? Dalawang blessing po ito. So, ibig sabihin, pwede itong material at pwede ding itong spiritual. Pero nasa iyo, so based sa nais ng Panginoon na mangyari sa iyo. Pero syempre gusto ng Panginoon dalawa yan. Spiritually, of course, syempre kailangan din natin ng mga material blessing na ito. Pero mas maganda pong tingnan po natin sa liwanag ng salita ng ating Panginoon, yung mga pattern sa Bible kung paano sila naging blessing at naging blessing sa iba. Kaya nga ang title natin is Blessed to be a blessing. No? O blessed to be a blessing. Tayo ay pinagpala para maging pagpapala din sa iba. Amen po ba? Amen. So, kasi kapag sa atin lang yung blessing, mahirap padaluyin yun. Tama? Halimbawa, sa akin, sakto lang to eh. Okay? So pag-aaralan po natin ngayon yan. Okay. Genesis chapter 12, 1 to 3. Ito po yung ating context. Ating teksto. Sabi rito, Now the Lord said to Abraham, Go from the country and your kindred and your father house to the land that I will show you. And I will make of you a great nation, and I will bless you and make your name great, so that you will be a blessing. I will bless those who bless you, and him who dishonor you, I will curse. Sabi rito, and in you, all the families of the earth shall be blessed. Okay, so muli, magpapasalamat po tayo sa lahat ng mga dumalo sa umagang ito. So, lahat ng mga nasa on-site, palakpakan natin ang ating mga buhay dahil nandiyan kayo. At syempre, binabati din natin yung ating mga nasa online, okay, na kasama natin ngayon na nanonood. Okay, so kaya nga po, yung mga may hawak ng cellphone, so pwede nyo pong i-share to, pwede pa kayo mag-comment dun sa ating para mas marami pong nakakapanood. Kasi po, yung upon my observation po, nasa 1,000 po yung mga nanonood sa atin, no? Kapag tayo dito, konti lang sa on-site, pero sa sa online po, marami po tayong mga naaabot. Kaya mas maganda po, kapag binilis kayo ng Panginoon, magpatotoo po kayo rito. Kasi po, maraming mga nabe-bless din doon sa ating mga patotoo. Amen po ba? Kaya sa Sunday, mag-ready kayo ng inyong mga patotoo at ibida natin yung kabutihan ng ating Panginoon at mabless din sila sa mga testimony na ginagawa sa atin ng ating Panginoon. Okay, ito po yung buhay ni Abraham. Ito po yung ating pag-aaralan. Okay, sabi rito, blessed to be a blessing. Alam mo, yung po kasi, yung blessed to be a blessing, hindi po natin, hindi po natin design to. Kasi alam nyo po ba na pag sinabing blessed to be a blessing, ibig sabihin ito, ikaw ay pagpapalain para pagpalain mo rin iba. Ibig sabihin para ang para ang tubo na kung saan yung mga blessing dadaan lang sa'yo, tapos ipapamahagi. So yun po yun. Ngayon, ang problema natin, because of simple nature, hindi natin design to become a blessing to others. Bakit po? Bata pa lang po tayo, meron tayong likas na kadamutan. Hindi nga. Totoo po yun. Sino dito, nung bata ka, talagang mapagbigay ka na sa mga kalaro mo? Pinapahira mo ng laruan, binibigyan mo ng candy, binibigyan mo ng ice candy. Sino dito hindi na ikipag-away dahil sa laruan nung araw? Wala pong bata na likas na agad mapagbigay. Minsan nakikipag-agawan pa yan. Minsan tinatago niya pa yung kanyang kung anong meron siya. Okay? So yun po siya. Yung iba nagbabago na lang pag medyo nakakaedad na. Pero likas po talaga yan na tayo po talaga ay meron tayong tinatawag na self-preservation. Okay? Self-preservation, kumbaga sa atin, ito ay para sa akin. Lalo na yung mga bata, di ba? Di ba yung mga bata, hindi talaga sila likas na mapagbigay. Okay? So bata pa lang nagiging madamot na kasi
By default po, simple nature po yan. By default, meron po talaga tayong pagiging makasarili. Kasi po, yun po yung sinful nature noon, na yung sinful nature na nakuha natin, minana natin sa ating mga ninuno. Kay Bat Adan, syempre. So, yun po siya. So, blessed to be a blessing, hindi natin to design na tayo mismo yung aalis sa comfort zone. Bakit po? Si Abraham po, pag pinag-aralan po natin si Abraham, pag pinag-aralan po kasi natin si Abraham, blessed na po ang buhay niya sa Ur. Bakit po? Okay. Bakit ka pa aalis? Halimbawa kung blessed ka na. Okay? Ibig sabihin, Panginoon, nandito na ako sa Ur eh. Nandito na kami sa Haran. Bakit mo kami palalabasin pa dun sa lugar na hindi namin alam? Eh dito pa lang kontento na ako, sapat na ako. So dito po makikita po natin na si Abraham at ang kanyang pamilya, noong mga time na yon, pinagpala na talaga sila. Kaya lang, hindi pa sila doon, hindi pa sinasabi sa kanila ng Panginoon doon na you will become a blessing to others. So ibig sabihin, hindi pa siya, wala pa sa boundary, okay? Wala pa sa boundary. Pero pwede natin sabihin kasi na ganito eh, pinagpala na ako ng Panginoon, bakit pa ako aalis, di ba? Bakit pa ako pupunta kung saan-saan, eh dito pa lang, binilis na ako ng Panginoon eh. So dito makikita po natin sa buhay ni Abraham, sa totoo lang, kapag binasa po kasi natin ang Bible, makikita po natin, baka isipin natin, baka naman kaya pinagpala si Abraham kaya pinapaalis si Abraham doon sa lugar na kung saan siya nandoon, baka naman mahirap talaga si Abraham. Hindi po. Sa katunayan po, ang Ur po ay isang lugar po na pinaka-civilized nung panahon na yan. Center of trade na rin po yung Ur na yon. Okay, kung mapapansin po natin sa Bible, Genesis 12:5. Ito po tingnan nyo po Genesis 12:5. Para lang makita nyo kung gaano kayaman si Abraham bago pumunta sa lupang pangako, bago siya utusan ng Panginoon na umalis ka diyan. Tingnan natin dito kung gaano siya kayaman. Mayaman na po si Abraham. Tingnan po natin Isinama ni Abraham ang kanyang asawang si Sarah at si Lot na pamangkin niya. Dinala niyang lahat ang kanyang mga, sabay-sabay, alipin at mga kayamanang naipon nila sa Haran. Pagkatapos nito'y nagtungo sila sa Kanaan. Mayaman siya o mahirap? Kita nyo? Mayaman na siya. Mayaman na siya, pero pinapaalis pa siya ng Panginoon. Kaya nga, kung ikaw ay tatanungin, bakit mo pa ako papaalisin, Panginoon? Mayaman na ako dito eh. Yan pong may alipin. Yung magkaroon ka po ng alipin. Okay, nung panahon nila, hindi ka basta-basta, big time ka po nun. Okay, at nakita po natin, may naipon pa siyang kayamanan doon sa Haran. So, ibig sabihin, kung ikaw, aalis pa ba ako dito? Kaya nga kung ang design natin, kung hindi kasi natin design, blessed to be a blessing, design talaga ng ating Panginoon yan. Kasi kung sarili mo lang, okay na ako rito. Di ba? Pero ang ating Panginoon kasi, kapag nakikita niya na hindi pa siya okay sa'yo, gusto ka pa niyang pagpalain. Amen? Sino dito okay ka na? Hindi pa. Sino dito okay na? Okay ka na? Okay na, Lord. Biniles mo na ako. Meron ba? Magsasabi dito? Na okay ka na? O gusto mo pa? Sino dito gusto pa? Marami. Okay. Okay, so makikita po natin ito Okay. So, dito po, makita po natin, mayaman na siya, pero gusto pa siyang payamanin ng ating Panginoon. Amen po ba? Yung mayaman ka na, pero gusto ka pang payamanin ng Panginoon. Yung po makikita natin dito. Kasi siguro, yung yaman niya, pang kanya lang. Tama? Okay na ako dito, mayaman na ako. Huwag ka mag-alala, Abraham. Yung yaman mo kasi, pang sayo lang yan eh. Hindi mo pa pwedeng ibahagi, pang sayo lang yan. So makikita natin, kaya siya pinaalis, is to become a blessing to others. Okay, ngayon kung mag-iisip ka, oo nga naman, bakit nga pala hindi ako susunod sa Panginoon kung gusto niya pa pala akong pagpalain doon? Tama? Bakit nga pala hindi ako lilipat ng lugar, kung mas marami pa pala akong makukuha mula sa ating Panginoon. Amen po ba?
Tingnan nyo, Genesis chapter 14, verse 14. Pagkarinig niya sa nangyari sa kanyang pamangking si Lot, tinawag niya ang kanyang mga tauhan. Nakatipon siya ng 318 mandirigma. Sinundan nila ang mga kalabang hari hanggang sa Dan. Tingnan nyo to. Yung kanina sinabi natin, ilan yung kanyang alipin? Walang sinabi kung ilan. Tama? Bago siya pumunta lumabas sa Haran, meron na siyang alipin. At kung mapapansin nyo, ang alipin, hindi binanggit doon kung ilan. Pero dito, magkakaroon tayo ng idea kung gaano karami ang kanyang alipin. 318. Mandirigma pa lang yon. Amen. Sabihin mo sa katabi mo, mandirigma. Okay, tayo. Okay. Mandirigma pa lang yun. May asawa pa yon. May anak pa yon. O, ilan? Times 3 mo. Times 3 mo lang. Ilan? Nasa 1,000 ba mahigit? Nasa 1,000 mahigit. Intaki mo, lalabas siya ng Haran, tama? Lalabas siya sa lugar na kung saan binilis siya ng Panginoon, palalabasin sila, ang dami nilang aalis. Nasa 1,000 mahigit kasama yung mga ari-arian nila. Gaano kahirap magbiyahe nun? Gaano kahirap? Alam niyo ba nung panahon, pag hindi ka mayaman, hindi ka basta-basta mag-travel o maglipat. Bakit po? Nung panahon wala pong militar. Maraming mga tulisan. Kaya si Abraham bago umalis siya, naka-ready yan. May mga trained may mga trained man sila. May mga trained na mga na mga mandirigma. Para kung lusubin man sila ng mga tulisan, ligtas yung kanyang pamilya. Kaya mapapansin nyo po, si Abraham, nung lumabas sa Haran, papunta sa lupang pangako na sinasabi ng ating Panginoon, naka-ready po siya. At meron po siyang pera. Maubusan ka ng pagkain, 1,000 yung pagkakainin mo. Diba? Kasi 318 mandirigma. Times 3 mo lang. Times 3. 900 plus yun. Pag times 4 mo, di ba? Hindi naman sila mag-aanak ng isa, dalawa. Di ba? So, ganun po siya. So, magkakaroon ka ng idea kung gaano kayaman si Abraham nung lumabas siya papunta doon sa lugar na gustong puntahan niya o pinapupuntahan sa kanya ng ating Panginoon. So, ibig sabihin, blessed na si Abraham, pinagpala na si Abraham. Parang kung tutingnan natin, comfort zone ko na to, okay na sa akin to. Pinagpala na ako dito. Pero ang sabi sa kanya ng Panginoon, lumabas ka dyan. Kasi gusto pa kitang pagpalain. Amen? So ngayon, kung ikaw po ay isang sinabihan ng Panginoon ng ganoon, mag-iisip ka ngayon, Lord, biniles mo na ako dito Pero sa lugar na gusto mong puntahan ko, sabi mo, i-bless mo pa ako. Ngayon, ano nasa isip mo ngayon pag ganon? Pupunta ka ba o mag-i-stay ka? Ha? Pupunta ka o mag-i-stay? Ha? Pupunta. Sino dito pupunta? Okay, mas maraming pupunta. Kasi, bakit ka makukontento si Lord ka hindi kontento sa iyo, tama? Wala ka pa sa boundary ng blessing na deserve para sa iyo. Amen po ba? Hindi mo pa nakukuha yung blessing na pinapakuha sa iyo ng Panginoon. So may blessing kasi na tayo lang yung nagtatakda. Tama? May mga blessing kasi na tayo lang nagsasabi, Lord, gusto ko hanggang dito lang ako. Pero alam niyo po ba na ang Panginoon kasi, siya ang nakakaalam kung gaano kadaming blessing ang tanggapin natin sa Kanya. Spiritual man o mapa-material, alam ng ating Panginoon kung gaano yung sukat na kaya nating dalhin at alam din ng Panginoon kung papaano niya tayo pagpapalain sa paraan na nais ng ating Panginoon. Ngayon dito makita po natin kung okay na to. Okay? So, minsan okay na tayo, pero ang Diyos hindi pa pala tapos ang Panginoon. Gusto niya pa tayong pagpalain. Amen po ba? Hindi lang spiritual to, hindi lang sa mga bagay-bagay na makikita natin dito sa mundo. So, both. Makita natin, pinagpala si Abraham spiritually, at pinagpala si Abraham ng ating Panginoon, even materially. So, only God knows kung saan yung boundary natin. Ang Diyos lang ang nakakaaram
nakakaalam kung gaano pa yung mga gusto nating marating, no? Kasi siya nakakaalam nun eh. Alam ng Panginoon kung hanggang saan yung boundary ng blessing na gusto niyang ibigay sa atin. Kaya nga, yung sabi na kanya ng Panginoon, nung kinausap siya ng Panginoon, sabi niya, doon nalaman ni Abraham na hindi pa pala tapos ang Panginoon at gusto pa ng Diyos na i-level up siya. Sino dito naniniwala na gusto pa ng Panginoon na i-level up tayo? Amen. So yung po siya, nung malaman ni Abraham na, oy, gusto pa kitang i-bless. Ganun ba, Lord? Okay. Gusto ko yan. So yung po. So dahil gusto pa siyang i-bless ng ating Panginoon, makita po natin, sumunod po si Abraham. Alam niyo po kasi, ang blessing po kasi, may perspective ang Diyos dyan eh. May purpose po ang ating Panginoon. Kung bakit tayo binibless ng ating Panginoon. Amen? Lagi po siyang may objectives, lagi po siyang may purpose. Bakit pa siya binibless ng Panginoon? Kanina, kung makikita po natin, sabi nga natin, blessed na si Abraham eh. Tama? Blessed na si Abraham, pero gusto pa siyang i-bless ng Panginoon. May revelation doon kung bakit gustong dagdagan ng Panginoon ang blessing niya. At ang makikita po natin doon, ang sabi niya kay Abraham, I want you to become a blessing to others. So, blessed ka na, pero gusto kong maging blessing ka pa sa others, blessing ka pa sa iba. Hindi lang spiritually yun even sa material, no, binili siya ng ating Panginoon. So, ngayon po, nakita po natin dito, bakit nga po pala tayo kumbaga magsasabi na okay na ako dito kung ang Diyos gusto, meron pa palang gustong ibigay sa iyo ang Panginoon, tama? Meron pa palang gustong ibigay sa atin ng Panginoon, pero minsan nakokontento tayo. Kaya minsan hindi natin nakukuha yan. So ayan, makita po natin yan, materially and spiritually gusto tayong dagdagan ng ating Panginoon. Sino naniniwala dito? Gusto ka pang dagdagan. Ayan, okay. Para maging blessing sa iba. Okay, ngayon ito po ang mapapansin po natin dito. Nung sinabihan siya ng Panginoon, he was open. Open yung kanyang puso. Open yung kanyang isip doon sa level up ng blessing ng ating Panginoon. So ang tanong ngayon dito, kung si Abraham ay open. Okay. Kung si Abraham po ay open sa level up blessing, tandaan po natin, level up blessing po yung pinag-uusapan natin dito level up blessing. Ibig sabihin, kung blessed ka na, ile-level up pa ng Panginoon ang blessing mo. Kung blessed ka na spiritually, ibe-bless ka rin ng ating Panginoon. Mas more pa spiritually. Kung blessed ka na materially, mas lalo ka pang ibe-bless ng ating Panginoon materially. Kaya nga ito ay level up. So the question is, are you ready? Open ba ang iyong puso? Open ba ang iyong pananampalataya sa level up ng blessing? Open or close? Open-minded ka ba? Sabi mo sa katabi mo. Ay, parang power no? Power. Open-minded ka ba? May share ako sa iyo eh. So yung po, no? Okay. So ngayon makita po natin dito, sino magsasabi, yes God, I want more? Spiritually, materially, yes Lord God, I want more. So yun po siya. So hindi tayo magdidikta kung kailan i-stop ng Diyos ang blessing niya. Amen po ba? Bakit mo i-stop may gusto pa ka pang i-bless ng Panginoon? Hayaan natin ang Diyos ang mag-decide katulad kay Abraham. Nung yung kinausap siya ng Panginoon, hindi pa sapat yan. Hindi pa enough yung blessing mo. I have more, no? Meron pa akong ibibigay sa iyo. Kaya si Abraham, open-minded siya. Okay, Lord, saan ba yan? Saan mo ba ako pagpapalain pa? Pupunta ako doon, okay? So ganoon. Saan mo pa ako i-bless, Panginoon? Pupunta ako doon. Let God decide. Amen? Kasi unlimited naman ang ating Panginoon. Tingnan po natin dito, ang sabi ng Panginoon sa kanya, I will make you a great nation. Okay? I will make you a great nation. Sinong ayaw niyan? Tandaan natin, wala siyang anak noong time na yon. Tama? May anak na ba siya noon? Wala pa. O ngayon, kung ikaw ay walang anak, tapos sinabihan ka na, I will make you a great nation. Wow! Sige Lord, punta ako dyan. Ayan. Okay. Ang sabi rito, I will make your name great. Wow! Gusto ko rin yan, Lord. Okay. So makita po natin yung level up, no? I will bless those who bless you, and him who dishonor you, I will curse. And in you, all the families on the earth shall be blessed. Ito po yung spiritual blessing, no? All families on the earth shall be blessed. So, magitan mo, maliligtas,
mapagpapala ang buong pamilya. Tingnan niyo to ha. Buong pamilya sa Israel lang ba? Israel? Saan? Buong ano? Families of the earth. Buong mundo yan. Tama? Buong mundo. Okay? Buong mundo madadamay sa pagpapala ng ating Panginoon. So yun po, makikita po natin yan. So we can say, so successful na siya sa Ur, tama? Successful na siya sa Haran. Pero gusto pa ng Diyos na i-level up ang blessing. That his life will become more significant. So ibig sabihin, blessed na siya, pero gusto ng Diyos na maging significance pa yung kanyang buhay, yung blessing na meron siya ay magkaroon pa ng mas malalim na kahulugan, more value, more eternal purpose. Yun po siya. So maraming tao gusto lang ng blessing, pero ayaw namang umalis sa comfort zone. Tama po ba? Okay? Gusto ko ng blessing. Eh, alis ka dyan. Tama? Alis ka dyan. Okay. Umalis ka dyan. Kasi talagang, hindi mo talaga mararanasan yung kasi dapat, kailangan mong, mag-move. Okay? Para ibigay sa iyo ng ating Panginoon. Kasi parang ganito, gusto kong ibigay sa iyo to. Nandirito ka, ang blessing mo nandoon, doon mo kukunin. O ngayon, paano yon? Tama? Doon kita magpapalain. Ako dito lang ako, Lord eh. Hindi, kunin mo doon. Kailangan mong lumabas. Tama po ba? Halimbawa, ang sabi ng barangay may ayuda ngayon. Saan pong basketball court? Sa Molino 1. Nasa Molino 2 ka. Nasa ng ayuda? Nasa Molino 1 eh. Hindi, gusto ko dito eh. Hindi, doon mo kunin. Kailangan mo lumabas. Tama? Kailangan mong kunin ang pagpapala kung saan sinabi ng Diyos na doon kanya pagpapalain. Saan ba sinabi ng Diyos sa iyo na gusto ka niyang pagpalain? Saan lugar? Saan sitwasyon kanya gustong pagpalain? Kailangan mong pumunta doon. Amen po ba? Sino dito pupunta doon? Sa lugar na itinuturo ng Diyos sa kanya kung saan siya gustong pagpalain ng Panginoon. Amen? So yun po siya. Kaya dito po, makita po natin dito na tayo po kasi meron tayong mga sinasabi natin yung parang kumbaga sa computer may mga default tayo default setting, no? So kailangan i-advance 'yon, no? So yung default setting kasi natin na parang okay na ako dito, masaya na ako dito. So yun po yung mga default setting natin. Kaya dito makita po natin, kung gusto natin po talagang pumunta sa lugar na gusto natin na pagpalain pa tayo ng ating Panginoon, o sitwasyon na gusto pa tayong pagpalain ng ating Panginoon. Kaya willing tayo, kung ano yung nakaset na setting sa atin, kailangan willing tayo na ipabago yung mga setting na yan. Hindi lang default. Alam niyo po kasi pag default, hanggang doon lang yun eh. Kailangan i-advance talaga. Amen? Kasi marami pa talagang mga, pag pinindot mo kasi yung default, lagi ka lang naka-default, yun lang talaga makikita mo. Tama? So ngayon dito, tanong natin, ay open ka ba na baguhin ang iyong setting? Open, yan, okay. So willing ka ba umalis sa lugar na nakasanayan mo, kapalit ng higit pa na pagpapala? Ito yung sinabi kong lugar, hindi to lugar not necessary, hindi to lugar, pero pwedeng lugar, okay? Pwede itong sitwasyon, okay? Pwede itong lugar, pwede itong sitwasyon, okay? Kaya willing ka bang umalis sa isang sitwasyon? Willing ka bang umalis sa isang lugar na nakasanayan mo kapalit ng higit pa na pagpapala? Amen. Alam nyo, may mga lugar kasi na kung saan ka pinanganak na hindi ka habang buhay doon. Amen po ba? Amen? Okay. So, minsan nga, may mga lugar na kung saan, doon ka talaga pinagpala. Amen? Ako po, taga Las Piñas ako eh. Taga Las Piñas. At napunta ako dito sa Cavite. Okay, dito ako pinagpala ng Panginoon. Amen? Dito ako nagkaroon ng anak. Dito ako nagkaroon ng asawa, hindi sa Las Piñas. Okay? So, dito ako dumami. Amen po ba? Kikuha nyo? So, hindi ako sa Las Piñas. So, yun po siya. What's my point is, ang ating Panginoon, meron siyang mga sitwasyon na minsan
pinapayagan kanyang umalis, pumunta doon sa lugar na kung saan gusto kanya pang pagpalain ng ating Panginoon. Kaya pwede mong ipagpalit ano man yung mga sitwasyon mo ngayon para mas malalong mas makita mo pa yung mga blessing na nag-aantay para sa iyo. Alam niyo po ba yung minsan yung mga place na kung saan nandoon tayo, minsan ay mga lugar lang yan na kung saan lugar ng iyong paglago. Halimbawa, 'di ba? Dito ka pinanganak, dito ka lumaki. Tama? Dito ka lumaki, dito ka nagbinata. Pero dumating yung time na ang Diyos ay nagsasabi sa iyo, "Oy, hindi ka na diyan." Ibig sabihin, yung mga lugar na yan is just a place of journey lang yan ng iyong paglago at mga bagay na iyong natututunan. Okay? So, ibig sabihin, pwede ka ring umalis diyan. Bakit po? Pag pinapaalis ka ng Panginoon. Kasi, doon mo kasi makukuha yung blessing ng Panginoon. Ibig sabihin, may lugar na kung saan doon ka talaga gustong pagpalain ng ating Panginoon. Kaya nga dapat pag kinausap ka ng Panginoon, you must go. Kasi doon ka pagpapalain ng Diyos. Meaning, makinig kayo. Yung mga sitwasyon natin, ito ay journey lang. Amen? Hindi ka doon panghabang buhay. Ito ay journey ng iyong paglago, journey ng iyong mga learning sa buhay. So what's my point is ganito. Hindi mo alam kung saan ka pwedeng dalhin ng blessing ng Panginoon. Amen? Hindi mo alam kung saan ka pwedeng dalhin ng blessing ng Panginoon. Hindi mo alam kung saang sitwasyon, kung anong sitwasyon ang pwedeng pagdalan sa iyo ng Panginoon para ipagkaloob niya yung blessing ng Diyos. Mapa-spiritual man yan o mapa-material man yan. Kaya hindi tayo pwedeng mag-stay sa sitwasyon na sinasabi mo, komportable na ako rito. Tama po? Komportable na ako dito, okay na ako dito eh. Kala mo lang okay ka. Sa sarili mo okay ka, pero ang Diyos ang nagdidikta na meron pa akong ibibigay sa iyo at hindi ko ibibigay sa iyo sa sitwasyon mo diyan. Amen? Hindi ko ibibigay yung pagpapala mo, yung pagpapala na meron pa ako sa iyo kung nandiyan ka lang lagi. Amen po ba? Kaya pag nag-stay tayo sa isang kalagayan ng spiritual, tapos hingi ka ng hingi ng blessing, hindi na kita dyan pagpapalain sa ganyang level. Grade 1 ka lang eh. Gusto mong award pang grade 6? Tama? Nakuha mo? Kailangan mag-level up ka. Kailangan umalis ka. Kailangan mong mag-move forward. Hindi ka i-bless ng Panginoon sa sitwasyon na nandoon ka kasi yung blessing na nasa iyo, ibibigay sa iyo ng Diyos, hindi na para sa ganong sitwasyon. Amen po ba? Amen po ba? Hindi na para sa ganong sitwasyon. Kaya yung blessing na ibibigay sa kanya ng Diyos, hindi na pang-ur, hindi na pangharan. Kaya siya pinapalabas ng Panginoon. So, ganun din po sa sitwasyon natin. May mga pagkakataon, sitwasyon sa ating buhay na gusto ng Panginoon na i-bless pa tayo ng Diyos, kaya lang ayaw nating umalis doon sa pinaka-komportable natin kasi okay na tayo doon. So, paano natin makukuha yung blessing pa na in-stored up sa atin ng ating Panginoon? Kailangan nating iwan yung mga sitwasyon. Amen? Kaya ano yung pinapaiwan sa iyo ng Panginoon? Ano yung mga situation na pinapaiwan sa iyo ng Panginoon? Kaya kung saan tayo gustong pagpalain ng Panginoon, ang sabi rito, kailangan punta din tayo doon. Nasaan ang ayuda ng Lord? Nasa Molino to. Punta tayo doon. Andun ang ayuda. Okay. Nasaan ang blessing ng Panginoon? Puntahan natin. Amen? Amen? Hindi yung kung saan tayo pumipila. Amen? Kung saan ka gustong pagpalain ng Panginoon, dumuon tayo. At sinasabi ng Panginoon, nandoon ang rasyon, nandoon ang blessing ko para sa iyo, nandoon yung mga in-stored up ko para sa iyo. Makukuha mo yun pag doon ka pumunta. Amen po ba? Amen? O ngayon, saan ka pinapupunta ni Lord? Saang sitwasyon ka gustong papuntahin ng Panginoon? Saan ka nile-level up ng Panginoon? Puntahan po natin yon. Amen po? When God blessed Abraham, sabi rito, literally, land, possession.
Amen? Spiritual blessing ay yung mga descendant, no? Pinagkaloob sa kanya ng ating Panginoon. Kaya kahit panatag na tayo sa isang sitwasyon, panatag na ako. Mukha namang blessed na ako dito. Hindi po. Okay? Kahit na panatag ka sa isang sitwasyon, kailangan mo pa rin umalis para kunin ang blessing ng Panginoon. Amen po ba? Kaya nasaan ang blessing ng Panginoon, kunin mo doon. Amen? Nasaan ang blessing ng Panginoon? Kung nandoon, lumabas ka, kunin mo. Kasi hindi mo makukuha kapag nanatili tayo na Lord, pwede ba dito mo ibagsak? Ayoko nga Gusto ko nga doon ibagsak Amen? Okay, ganun po siya. So, yun po yung ating Alam niyo po ba, ang comfort zone is a trap. Sabihin mo, trap. Trap. Ayan, trap. Trap. Alam mo yung comfort zone, kung sa daga po, trap, nakatrap ka ng daga, ang daga po, pag natrap, gusto niyang umalis. Tama po? Kahit ikaw, malagay ka sa isang patibong, diba? Gusto mong umalis. Ang comfort zone po, isang trap na ayaw mong umalis. Okay lang, kita niyo, baliktad. Ang comfort zone po, katulad ng sinabi natin, is like a trap. Pero yung trap na po ito yung gugustuhin mong manatili na lang doon. Okay? Bakit po? Ito yung trap na hindi mo nagugustuhin umalis kasi okay na okay. Ay, salamat na trap na ako dito. So, yun po siya. Pero dito po, may matututunan po tayo sa comfort zone na ito. Pag sinabi nating trap, ito po yung trap na ayaw mo nang umalis. Ito yung lugar na, ito po yung comfort zone. Makinig po tayo. Ito yung lugar na pipigil sa'yo sa mga bagay na dapat mong makita. Okay? Ito yung pipigil sa'yo sa mga bagay na gusto pa ng Diyos na ipakita sa'yo. At ito rin ang pipigil sa'yo sa mga bagay na dapat mo sanang mararanasan pa. At ito rin ang pipigil sa'yo sa mga bagay na dapat mong marating pa sana. Amen po ba? Amen. Halimbawa, etong church na to is our comfort zone. Okay na to, Lord, may 3 palapag. Trap na yon. Amen? Trap na siya. Pero kung titingnan mo, ayaw mo nang umalis. Kasi, ang ganda na nito, di ba? Lang natin Tama? Pero, tingnan nyo naman, wala tayong parking. Nakukuha nyo? At maliban na lang magka-gibain natin ito, tung harap, tung first floor, lumipat tayo sa taas. Magkakaroon tayo ng parking dito. Amen? At, kapag may parking na tayo at may 3rd floor na tayo, trap pa rin yun. Bakit? Baka mayroon pang in-stored up sa atin si Lord. Amen? May lupa pa doon sa tapat ng soldiers. Di ba, Ate Medyo? Di ba? Nakukuha nyo? Kasi kapag guminto talaga tayo sa journey, dito kasi may tinuturo si Lord Amen? At kailangan maano natin yon. Matutunan talaga yung gusto ng Diyos na matutunan natin dito. At pag lumipat naman tayo, meron pa rin ituturo sa atin ng ating Panginoon. Kaya hayaan natin ang Diyos ang magdikta kung saan talaga yung boundary ng blessing na deserve para sa atin. Tingnan niyo to. If Abraham refused to go, no Isaac. Amen. Kung umayaw si Isaac, umayaw siya, ayoko Lord, okay na ako dito. Okay na ako dito. May Isaac ba o wala? Wala Isaac. Walang Isaac. Okay. Kung walang Isaac, walang Jacob. Kung walang Jacob, walang promised land. Walang Israel. At kung walang Israel, walang Jesus Christ. At kung walang Jesus Christ, walang salvation. At kung walang salvation, walang church. Walang body of Christ. At lahat yan, lumabas
sa balakang ni Abraham. Hello. Palakpakan natin ang Panginoon. Lumabas lahat yan sa balakang ni Abraham. Lahat yan lumabas. Because he went. Yung sinabi sa kanya ng Panginoon, pagpapalain kita. Okay, Lord, gusto ko yan. Pumunta siya. Kaya ganyan ang nangyari. Paano kung umayaw siya? Ayan po, surely, God will use somebody. Hindi na si Abraham. Okay? Kaya pag hindi ka tumupad, kung umayaw ka, ibibigay ng Diyos sa iba. Amen po ba? Pwedeng ibigay ng Diyos sa iba. Papayag ka ba nun, yung blessing mo, ibigay sa iba? Sa'yo yun? Payag ka? Payag? Payag ka, Timencho? Yung blessing na binigay sa ng Diyos, binigay sa iba kasi ayaw mo? Sa'yo kayo, DJ, payag ka? Hindi. Yung blessing para sa iyo yan, kailangan mong kunin. Lumabas ka sa comfort zone para makuha mo. Amen? So, sino dito, craving ka ngayong kunin? Ha? Gusto ko yun. Ayan. Okay, sabihin natin, ayoko yun. Mahirap yun. Mahirap kunin yun. Mahirap kunin. Praise God. Okay. Alam nyo po, kaya nasabi natin na mahirap kasi hindi biro talaga lumabas sa comfort zone. Iwanan yung isang lugar na nakasanayan mo na at nakagisnan. Hindi biro ang sakripisyo katulad ni Abraham at ang kanyang pamilya. Hindi kasi biro yon. Yung 1,000 tao, lalabas kayo. Tapos walang kasiguruhan. Baka yung kayamanan mo, paglabas mo, doon pa lang sa gitna, ubus na. Dahil kinain na kayo ng tulisan. Diba? So, sugal po talaga siya. Pero ang baon ni Abraham, meron siyang baong pananampalataya. Yan po. Pagsunod at pananampalataya, pagtitiwala sa ating Panginoon. Kaya kung lalabas tayo ng comfort zone, kailangan may tiwala at pananampalataya tayo. Amen po ba? Amen po ba? So, palakpakan natin ang Panginoon. Alam niyo, si Ate Joy, maraming kwento tungkol sa ganyan eh. Di ba, Ate Joy, no? Mamaya siguro share niya, Ate Joy. Okay lang ba, Ate Joy? I-share mo, okay. So, yun po. Kasi siya po ay from Norte. Dinala siya ng Panginoon dito. For a specific purpose. Kasi maganda ma-inspire tayo kung paano siya, paano siya kinakausap ng Panginoon tungkol sa galawan niya. Okay, mamaya, Ate Joy, ha? Okay, share your experience. Okay. Okay. Kasi nung pumunta kami sa kanila nung nakaraan, na ko yung buhay ni Abraham sa buhay niya at ang buhay ng kanyang pamilya. Mahirap po yung ganoon, yung pupunta ka sa isang lugar na wala kang idea. At syempre, nung una, sila lang. Pero ngayon, sinama niya na pamilya niya, di ba? Mahirap yun. Okay. Okay. So ngayon po, tapos na yung journey ni Abraham. Amen po ba? Tapos na yung journey ni Abraham. Amen po ba? Tapos na po. Naging successful ba si Abraham? Yes, naging successful po. At naging matagumpay siya. At bilang kabahagi ng Abrahamic Covenant, tayo po yon, kasama tayo sa Abrahamic Covenant. So, through Jesus Christ. So, ito yung moment natin, ito yung turn natin. Ito yung titingnan natin na sa sarili natin na paano ginawa ni Abraham yon. So, ganoon din po yung mangyayari sa atin. So, may journey si Abraham, may comfort zone siya. Amen po ba? May comfort zone siya na dapat iwan. Kasi, may blessing siya na dapat kunin. Amen po ba? May comfort zone kang iiwan. Bakit mo iiwan yan? Kasi may blessing ka na dapat kunin. Amen po ba? Okay? Kung wala kang kukunin, okay lang yon. Pero kung may kukunin ka na blessing, kunin mo. Amen po ba? Kunin mo yung blessing na yon. Okay? With obedience and faith sa ating Panginoon. Dito ko po gustong tapusin ito. Ito po. Gusto ko pong tapusin ito. Dito sa verse na to. Sa Genesis chapter 13, 14 to 15. Ito po siya, ha? Ito po ay sa Genesis 13, nakalabas na si Abraham. Nakaalis na sila. Ito po, tingnan nyo makikita dyan sa verse na to.
pag-alis ni Lot, sinabi ni Yahweh kay Abraham, tumanaw ka sa palibot mo. Ang buong lupaing natatanaw mo ay ibibigay ko sa iyo. Tingnan nyo, ha? Ang buong lupain na natatanaw mo ay ibibigay ko sa iyo. At sa magiging lahi mo, magpakailanman. Ang iyong saling lahi ay gagawin kong sindami ng alikabok sa lupa na di kayang bilangin ni numan. Libutin mo na ang buong lupain. Ang lahat ng iyan ay ibibigay ko sa iyo. Ang gusto kong makita nyo dito, kailan ipinakita ng Diyos sa kanya yung mga bagay na yan. At yung bagay na may pinakita sa kanya ng Diyos, hindi lang ipinakita, gusto ng Diyos yon na maranasan niya. At hindi lang niya maranasan, kundi marating niya talaga. Maabutan niya, maranasan ng kanyang kaapu-apuhan. Kailan niya nakita yon? Nakita niya yon nung siya ay lumabas. Bakit po? Sa comfort zone, wala ka na pong makikita. Wala ka na makikita. Yung 4 na kanto na lang ng comfort zone mo, makikita mo. Pero the moment na lumabas ka, ipapakita sa iyo ng Diyos yung mga blessing na dapat mapunta sa iyo. Amen po ba? Ngayon, kung hindi ka lalabas, hindi mo makikita. Kailangan mong lumabas para makita mo. Ngayon po, sa pagkakataong ito, may nakikita ka ba? O gusto mong may makita talaga? Labas ka. Kasi wala kang makikita. Halimbawa, kahit sa spiritual condition natin. Tingnan mo yung small group mo. Comfort zone mo na yun eh. Tama? Tama? Tingnan mo yung kaperahan mo ngayon. Comfort zone mo na yan. Baka comfort zone mo na yan. Okay? Tingnan mo yung meron ka ngayon. Maaring comfort zone mo na yan. Kung ano meron ka ngayon, maaring comfort zone mo na yan. Kaya nga dito, kung ano yun lang yung nakikita mo sa comfort zone mo, yun na lang talaga yung nakikita mo. Kailangan mo, kaya nga ang Panginoon, labas ka. Labas ka. Labas ka sa comfort zone mo. Kaya dito, may ipapakita ako sa iyo. Kita niya? Labas ka dyan. The moment na lumabas ka, doon mo siya makikita. Kasi habang nandoon ka sa kulungan ng comfort zone, hindi mo makikita. At minsan nga, yung kulungan, di ba, parang yan eh. Yung parang, yung maximum na kulungan? Yung parang kulog, ano tawag doon? Ano tawag doon? Yung mag-isa ka lang? Ay, yung Bartolina. Wala kang makita. Wala kang makita. Kung ano lang nandoon, yun doon na. Pero the moment na lumabas ka na, marami ka na, makikita. Ganyan yung ginawa ng Diyos kay Abraham. Labas ka, may papakita ako sa iyo. Kaya ang pinakita niya. Pinakita ng ating Panginoon. Yung mga blessing na deserve niya sanang makuha. Deserve niya itong makuha. Kaya the moment na lumabas tayo, papakita ng Diyos yan. Kung ano yung mga blessing na gusto niya na makuha natin. Mapa-spiritual man, mapa-material man, kunin po natin yan sa tulong ng ating Panginoon. Amen po ba? Amen? Palakpakan natin ang ating Panginoon. Okay, siguro may oras tayo. Siguro bigyan natin ng pagkakataon si Ate Joy. Paano niya i-share yung kanyang karanasan sa ating Panginoon. Okay lang, Ate Joy? Sige po. Okay, thank you. Ito, palakpakan natin ang ating Panginoon. Good morning po sa ating lahat. Parang naitakda sa akin yung preaching ni Pastor. Kasi nung nakaraan linggo lang po, ano po yung Pastor? Webes, nagpa-house blessing na po kami. Hindi pa man yun amin, pero by faith, alam kong magiging amin. Yung journey ko po talaga parang kay Abraham. Nagsimula po ako dati, empleyado, lahat naman po nagsisimula sa pagiging empleyado. Hindi ko alam, marami akong naging trabaho, naging connection ako sa paggawa ng empanada. Siguro yun talaga yung journey na binigay ni Lord sa akin. Nagtrabaho po ako sa iba-ibang Xerox machine, mga food server, lahat po yan na trabaho ko na dati. Hanggang sa may napasukan po ako yung tita ko, gumagawa ng empanada sa mall.
Hindi ko siya gusto nung una kasi sabi ko, parang wala akong future sa paggagawa. Hanggang empleyado na lang ba ako, sabi ko. Hanggang sa pumunta po ako ng Manila kasama yung tita ko. Yung tita ko pala, binigay ni Lord sa akin na maging parang iduluhin at gayahin na barang araw magtagumpay. Kaya kailangan sa mga bawat tao na darating sa buhay natin, tandaan natin na meron din silang ambag. Buksan natin yung isipan natin na galing ito kay Lord. Pumunta kami ng Manila. Nag-event po kami dito at nakita ko na okay po pala ang empanada namin. Ang sahod ko lang po nung nag-start ako is 200 pesos. Ang oras ko po na naghuhulma from 6 a.m. to 10 p.m. Walang upuan yan. Ang haba po ng pila namin. Ang pera po dati mahalaga. Hindi kagaya ng 1,000 mo para kang bumili lang ng 1 kilong manok, kulang pa. Pang sahog. Tsinaga ko po yung gano'n ng ilang taon. Iniwan ko yung mga anak namin sa mga magulang ko. Pumunta ako ng Manila. Iniwan ako ng tita ko dito na 1 taon. Halos hindi ako umuwi. Kasi nakita ng tita ko na may potential ng empanada sa Manila. Hanggang sa sabi ko hindi ako pwedeng ganito na lang. Kasi hindi sapat yung sahod ko para sa pamilya ko na iniwan ko sa probinsya. Nagpaalam po ako ng maayos sa tita ko, bumalik po ako ng La Union. Taga La Union po kasi talaga ako. Nagsimula po ako sa palengke lang. Ako mag-isa, hinahatid ako ng tatay ko, may sarili akong kalan, maliit na mesa. Sobrang hirap kasi ginagawa ko ang lahat ng yon para sa pamilya ko, para maiangat ko sila sa buhay. Kaya sabi ko nga, Lord, kung anong plano mo sa akin, lagi noon pa. Talagang, kay Lord siguro lagi ako nagsasabi. Hanggang sa may kaibigan ako nagsabi, napagdesisyonan namin, hindi pa kami kasal dati ni Jonathan, boyfriend, parang ganun pa lang, na pumunta na kami ng Manila. Kasi sabi ko, mauuna ako. Kasi si Jonathan po ay stylist sa mall. Mauna muna ako kasi ayoko magsakripisyo kaming dalawa. Kasi sa amin dalawa, ako yung malakas ang loob na kahit anong mangyari, kakayanin ko. Ganon kasi ako. Matigas talaga ang ulo ko. Kung minsan may kaganda ng pagiging matigas ang ulo, pero sa tamang paraan. Ako yung pag naisip ko, gagawin ko. Pero paninindigan ko. Pumunta ako ng Manila, may kaibigan ako, tinuluyan ko. Ang paninda naman niya sa mall, mga laruan. Nagtrabaho ako sa kanya ng mga 1 buwan hanggang sabi ko sa kanya, nakita ako ng isang kaibigan namin na organizer, si Paring Art. Sabi niya, Mare, Joy pang tawag niya sa akin bago kami naging kumpare sa anak namin na isa. Bakit ka nagtitinda ng laruan? Hindi naman yan ang fashion mo. Sabi niya sa akin, anong gagawin ko? Mag-empanada ka. Hindi ko kaya, wala akong pera. Sabi ko, walang puhunan. Ngayon nagsabi ako sa tatay ko, kila tatay, lahat nagtulungan kami. Hanggang sabi ko, sige nga, subukan ko. Doon na dumating si Ate Len. Sabi ko, Len, tara. Si Ate Len ho dati, nagbuburda. Alam niyo po yung mga pilukan ng mga parang Muslim? Na grabe ang tiyaga niya rin magburda. Nasabi ko, Len, magkano ba sinasahod mo dyan? 1 buwan niyang binuburda, 1,000 lang yata. Naduduling na ako sa binuburda niya. Sumama ka sa akin, sabi ko. Gagawa tayo ng empanada sa Manila. Alam niyo po paano kami nagsimula na Ate Len? Nag-aarkila lang po kami ng taxi. Buhat-buhat namin lahat. Itlog, repolyo. Nagsimula kami sa lalakad lang na bit-bit namin lahat. Kaya sabi ko, kailangan na natin ng kasama. Hindi namin namamalayan. Dumating kami sa punto na kinuha ko na si Ate Len, yung tsuhin niya, yung pamangkin nila, hanggang si Jonathan, kinuha ko na rin. Kasi tumira ho kami sa Bikutan. Sa isang maliit na kwarto, kasya po kaming 7. Na hindi namin alam kung bakit nagpi-flex sa gabi. Nakasya kami. Sabi ng mga kapitbahay namin, kasya kayo dyan? Ang liit ng kwarto. Pero nakakatulog kami ng maayos kahit maliit. Kaya naranasan po namin ang lahat ng yan. Hanggang sa may dumating na naman po na empleyado sa amin, dumami po sila. Kaya nga po ni Abraham, hindi ko rin namalayan
Lumaki ang business ko. May nakilala akong business partner na Chinese. Alam ko binigay yun ni Lord sa akin kahit sabihin na natin na iba ang kanyang, isa siyang Chinese, ako Pilipino. Pero nagkasundo po kami. Malaki ang pasalamat ko sa kanya dahil siya ang naging mentor ko. Nakinig ako sa kanya. Siya ay nagpakilala sa akin sa mga events sa World Trade Center, sa iba't ibang mga malalaking kumpanya. Nagtulungan kami ni Sir na dati nakatira ako sa Bikutan, kasama ko 7. Lumipat ulit kami ng QC. Kung ang upa ko sa Bikutan, 5,000. Hindi ko na malaya, no, nasa QC na pala kami, 70,000 a month na ang binabayaran ko. Kasi may sarili na kaming kwartong mag-asawa. Ang mga empleyado naming babae nakabukod sa empleyado naming mga lalaki. May bodega na rin kami. Sa mga ganong bagay, tama ang sabi po ni Pastor, huwag kang kampante. Kasi sa tagal din po namin nagsama, almost 2 years, doon ko napatunayan na ang pera mahalaga at makapangyarihan. Doon na po ako nasisira, hindi na ako marunong tumawag sa Panginoon dahil binigay na niya lahat sa akin eh. Pera, karangyaan, sasakyan, magandang buhay. Hanggang sabi sa akin ng mama ko dati, puro ka na lang pera. Hindi ka na marunong umuwi sa amin. Kung may sakit, tsaka ka lang uuwi pag ganito. Hanggang sa na-realize ko nga, tama. Naghiwalay kami ng partner ko at nagka-pandemic. Kaya lahat po talaga ng journey natin may hangganan. Kung tayo mismo aalis, nakipaghiwalay po ako sa business partner ko kasi naramdaman ko na rin na hindi kami okay. Kasi yung pera nagiging away na, yung mga empleyado po namin nag-aaway-away na. Ayoko sa umabot na may mamatay o magpatayan ng dahil lang sa hindi magandang unawaan. Humiwalay po ako sa business partner ko. Ang hirap nun, ang dami kong tauhan, nag-pandemic. Eh sabi ko, paano yung mga tauhan ko na naman? Parang si Abraham, ang pagbitbit niya ng mga alipin, hindi biro yon. Kasi iisipin mo, anong kakainin ng mga kasama mo? Hindi lang ikaw, iniintindi mo lahat. Ako po yun. Never ako nagpakita na kahinaan sa mga tauhan ko kahit pandemic. Lahat ng tao ko na tinuruan ko, sabi ko sa kanila, dahil may mga pamilya sila, ngayon yung magagamit ang itinuro ko sa inyo. Magnegosyo muna kayo habang wala pa tayong event. Lahat po ng tauhan ko, nagtinda ng online, ng empanada kasama ko. Kanya-kanya ho kami. Kami mag-asawa, may magte-text kuya. Dahil hindi marunong, wala kaming pambili ng gatas, pampers ng anak namin. Kaming mag-asawa, lalabas. Sabi nga ni Pastor, kailangan nyong lumabas. Dito ko po nagamit ang fashion ng asawa ko. Nagre-reband po kami. Ang buhok ko po dati mahaba. Nung pandemic, umiksi ng umiksi. Kasi ginawa akong model ng asawa ko. Kailangan nyo po kasi talaga ng model, tama po ba? Para ma-inspired yung iba magpagawa. Yun po ang nagpabuhay sa amin. May papadalan kami ng tao namin pambili ng gatas, ng pampers, hanggang sa hindi namamalayan ng asawa ko. Nung marami kaming pera, hindi kami ikinasal. Kung bakit nung pandemic, kinasal kami. Diba? Kasi hindi niya alam. Tuwing nagre-reband siya, ako taga-Banlaw niya, naglalagay ako ng 1,000 sa ilalim pala ng upuan namin, sa sasakyan. Hanggang sabi ng pastor, ano na, nandito na kayo, hindi kayo busy. Pastor Randy, kinasal kami sa Christian po talaga. Kaya alam ko, dito ho kami itinakda. Maging Kristiyanong pamilya. Kinasal po kami, nasabi ko ganito lang po ang pera namin. Meron po kaming kapatiran, nagregalo sa amin ng baboy. Isang buong baboy. Tapos, yung mga ninang at ninong namin, mga leaders sa church, kaya sabi ko, Lord, alam ko malakas ako sa iyo kasi ang mga ninong at ninang namin, mga leader yan. Pinagpipray kami lagi. Nakinasal po kami nung pandemic. DIY po yan, ako lahat. Tatay ko gumawa ng gown ko, ako nag-design ng kasal, pati bouquet. Yun po pala yung mga proseso na pagdadaanan namin. Hanggang sa sabi ko, 2021, Lord, bigyan mo ako ng sign. Kasi nagdadalawang isip na po ako dati. Kung mag-a-abroad po ba ako
o itutuloy ko yung business ko. Kasi may mga empleyado po akong nakaabang. Parang si Abraham. Habang naglalakbay sila, dito na lang ba? Hindi pa. Lalakbay pa tayo. Kaya ganun din po ang naisip ko na pag itinigil ko to, paano yung mga empleyado ko? Marami pong umalis at ilan lang po ang naiwan sa amin dati. Bumalik po kami ng Manila kasi Sunday church, nag-pray talaga ako. Kaya nga, tuwing may desisyon po tayo sa buhay, pag nag-church tayo, habang nag-worship, umiiyak, kakausapin niyo po siya. Pag upo ko, pag tayo ni Pastor sa harap, kasi ang sign ko, Lord, babalik na po ba kami? Biglang nagsalita yung pastora namin. Kaya tama minsan, pag pinupunan kayo ni Pastor, hindi si Pastor yon, si Lord ang kumakausap sa inyo. Sabi niya, Sister Joy, bumalik ka na. Saan po ako babalik? Sabi ko. Kaya sabi ko, ayun na yung sign. Babalik na kami. Bumalik po kami ng Manila. Nung nagpaalam na po ako sa mga ninong at ninang namin ng mga leaders, pinag-pray po nila kami. Tinulungan din po nila kami sa panibagong puhunan namin. Mahirap ang buhay na sinubok namin lagi para lang maiahon yung business namin hanggang ngayon. Kung saan-saan kami tumira. Sabi nga ni Pastor, talagang lalakbay at lalakbay ka. Nadala-dala mo yung mga tauhan mo. Kami, dala ko sila ate, asawa niya. Siyempre, minsan kasama yung anak niya, yung tsuhin ko. Hindi biro, minsan umalis po kami, lilipat ng bahay kasama yung empleyado ko. Marami kami. Hanggang sa dumating na po kami dito sa Cavite. Nagkaroon po kami ng bahay dito na inuupahan kila tatay. Ngayon, marami ding pagsubok pa rin na humahad lang. Siguro pinapaalis ulit kami doon sa bahay na yon. Hanggang sa may nakilala kaming isang tao ulit. Si Ate Pe, yung supplier namin ng egg. Nagsasabi kami lagi sa kanya, niyaya ko siya kahapon pa dito. Sana next Sunday makasama na namin siya. Sabi ko, nakilala namin at sabi ko, te, parang gusto namin maghanap na ng ibang bahay. Yung sa amin naman, pamilya na. Kasi mga empleyado ko okay na. Kasi mga anak ko, gusto ko kasama na naming mag-asawa. Yun na po yung blines nila, Pastor, nung Huwebes. Hindi pa po yan bukod sa amin. Alam kong binabayaran pa. Pero pag tayo anak ng Diyos by faith, alam kong magiging amin yun. Diba? Kaya sa bawat journey, bawat pagsubok na darating sa buhay natin, oo, maraming blessing na nasa buhay nyo ngayon. Pero pag binuksan nyo ang isip nyo, ang puso nyo, pakinggan nyo si Lord, may mas maganda siyang plano para sa inyo. Kung dati, yung sa notebook natin na everyday, nakadeclared doon kung ano ang plano ko. Ngayon, hindi. Ang nakadeclared, Lord, kung ano ang plano mo para sa akin at sa akin, pamilya, kayo na po ang bahala. Commit to the Lord with all your heart, lahat mangyayari. Marami pong salamat. Ayan, okay. So, para napakinggan nyo po ang patotoo ni Ate Joy. Siya. So, boy na po, totoo po yan. Siguro maging inspiration po sa atin, no? No, yung kanyang buhay, no? So, paano sila pinapaalis ni Lord. Sa pinapapunta ng ating Panginoon. At siyempre, nakita po natin, by the grace of God, dinala sila dito ng ating Panginoon, no? Sa church na to. Diba? Actually, minsan, kung mapapansin nyo, wala sila rito. Kasi may mga lugar silang mga pinupuntahan para mag-set up ng mga, mga store, no? So, yun po, ganun po ang kanilang Pero nakita po natin yung puso nila sa pagtulong sa mga gawain. So, hindi ko alam kung tayo lang ang tinutulungan nila. Baka meron pa sa La Union, di ba? So, yun po. So, yun po yung naging kanilang mga misyon, no? Na tumulong sa, sa gawain ng ating Panginoon. Kaya ako po kapag, kahit pag wala po sila Ate Joy, kung mapapansin nyo, pero po yung tulong nila, laging present. Kaya palakpakan natin ang ating Panginoon. Amen? Yung tulong nila sa church, dito, lagi pong present yan. Kaya sinasama natin sila sa dasal. At gusto ko maging inspirasyon sila. Kasi konti lang sa atin ang negosyante, di po ba? Hindi ko alam yung mga youth, no, kung merong magiging negosyante rito, sana meron din, no? Kasi di ba, kung gusto nating pumalaot, di ba, umalis sa comfort zone,
wag tayong yung manatili sa mga nakasanayan natin na tawag dito, yung minimum wage. 'Di ba? Kasi nasanay na tayo sa mga minimum wage eh. Ayaw nating pumalaot. Okay? So ito po ay applicable sa lahat, mapa-spiritual man, mapa-material. We need to come out sa ating mga comfort zone. Amen po ba? Okay, so ngayon, yun ko nga, may sinasabi sa iyo ang Panginoon, hangga't hindi ka umaalis sa comfort zone mo, hindi mo makikita ang gustong ipakita sa iyo ng Panginoon. Amen po ba? Kaya ganun din ang gagawin natin sa umagang ito. Let God na ipakita sa atin yung mga bagay na gusto niya ipakita sa atin. Sana yung lahat tayo tumayo. Thank God. Thank you, Jesus. Because alam ng ating Panginoon na kailangan pa natin ng mas marami. Kailangan pa natin ng biyaya ng ating Panginoon. Kailangan pa natin ng mas maraming blessing mula sa ating Panginoon. At habang